umalis ako, siya yung tumayo bilang ate, nanay, sa kapatid niya. So, ano naman ako sa kay ate, masaya ako kasi may panganay akong babae. So, nung nawala ako, siya yung naging nanay at tatay sa kapatid niya. Tuwing may sakit, ganyan. Continue, mami. Mamaya na. Mamaya na lang yung iba. Mamaya na ba? Ngayon na. Sige, ngayon na. Para mamaya hindi na ako magsasalita. Okay, mami, continue. I think MMK yan. MMK ito, mahaba ito. Ayan. So, bago ko simulan ng isang napakahabang mensahe na ito, inihanda ko para sa aking anak. So, kinakabahan ako. Para sa aming pamilya na mamaya na lang. Hindi, ngayon na. Ngayon na talaga? Ngayon na para sila na kumain mamaya. Okay. Para sa aming pamilya na narito, sa mga kaibigan at kaklase ng aking anak, kakilala at malalapit naming kamag-anak, isang pagbati po muna ng magandang mapagpalang gabi. Maraming salamat po sa inyong presensya ngayong gabi. Lubos ko pong ikinatutuwa ang inyong wala na po. Lubos ko pong ikinatutuwa ang inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon para sa pinaka-special na selebrasyong ito para sa aking anak na si Yula. Alam niyo ho kasi lately, hindi naging maganda ang takbo ng karera ng aming pamilya na naharap at sinubok po kami ng mga matinding pagsubok at problema. Bagaman mapagganon man po, napanatili ko ho na maging matatag kahit papano lahat kasama ang dalawa kong pinakamamahal na mga anak na sina Makma at Yula. Sila lang ho kasi ang tanging kayamanan na meron ako para sa anak kong ganap na 18 ngayong gabi. Ate, sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ika-18 na karawan mo, kundi ang lahat na pinagdaanan mo at ng pamilya natin. Anak, alam kong hindi naging madali ang lahat para sa'yo. Dumaan man tayo sa pagsubok na hindi basta-basta kinaya. Mga panahon, may kulang, may sakit at may mga tanong. Mahirap sagutin, pero sa kabila ng lahat, nandito ka ngayon, matatag, mabuti ang puso, at patuloy na lumalaban sa buhay. Bilang isang nanay, ibinigay ko ang lahat na kaya ko para sa iyo at sa kapatid mong si Makmak. Hindi man naging perpekto ang ating pamilya, pero sana ay naramdaman mo kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ako kaproud sa iyo bilang panganay ko. Habang tinatahak mo ang bagong ito na iyong buhay, anak, dalhin mo sana ang mga aral na hinubog ng ating mga karanasan, ang pagiging matatag sa gitna ng problema, ang pagpapatawad kahit masakit, at ang panatiling mabuting tao kahit hindi naging mabuti ang mundo sa atin. Yula, tandaan mo palagi, hindi nasusukat ang halaga mo sa pagkukulang ng iba, kundi sa lakas ng loob mong pumangon at magpatuloy. You are stronger than you think, anak, and you are deeply loved more than you know. At isa pa, anak, alam mo naman ang pinagdaanan ko sa tatay mo, kung paano ko
ipagpatupad mo kung sakali mang panain ka ni Cupido na pananangapo. Anak, makapili ka nawa ng lalaking handa kang mahalin mapaghanggang wakas. Tipong hindi lamang physical appearance mo ang siyang nakikita niya, kundi ang anumang mayroon ka dyan sa puso mo, at that is the purity of your heart. Anak, kayo dapat ang maging sandalan ng bawat isa, kumbaga for better or for worse. Sorry. You should stick together. Pero kung hindi mo talaga kaya, anak, tiwalayan mo na. Pero huwag mo na muna isipin yan, hindi pa naman ngayon, sapagkat gusto ko pang makapagtapos ka muna ng kolehiyo mo bago mo sunungin ang ganong bagay. Sinabi ko lamang ang lahat ng ito sapagkat dyan ka na rin parurol hindi mapigilan kung ano man ang takbo ng puso at isip mo, sapagkat hindi ko hawak yan. Ikaw at ikaw lamang ang siyang nakakaalam niyan. Ang tanging magagawa ko lamang ay gabayan at suportahan ka sa abot na aking makakaya. Promise me na magtatapos muna ng kolehiyo. After that, okay na, anak. Love you. Pwede mo namang gawin kung ano ang siyang nais mong gawin. Alam mo naman ikaw lamang ang nag-iisang babae namin. Happy 11th birthday, anak. Huwag kalimutang manalangin parate. Put God's words first at the center of everything.